Salvation is a day-to-day process. In the past, niligtas ka na, pero merong kaligtasan na day-to-day. No? Merong pang-araw-araw na pagliligtas pa rin. Yung in the past, yun yung ikaw ay pinatawad at pupunta ka na sa langit. Ako, pupunta na ako sa langit. Pero alam nyo ba na kahit papunta na ako sa langit, in the past yan, positional yon ang tawag. Kailangan ko pa rin ng pang-araw-araw na pagliligtas ng Diyos? Ba, pambilang tindi ah. Meron bang ganon? Meron po. Na tayong mga Kristiyano, kahit na pupunta ka na sa langit, hindi magbabago yung katotohanan na yun. Na kahit anong mangyari, sa langit ka talaga. Hindi na magbabago yun. Pero kailangan natin ng pang-araw-araw na pagliligtas. Yun, yung day-to-day. Sa 1 Corinthians 1:18, basahin natin. Sabi dito, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved," no? Tayo ng mga ligtas, no? "It is the power of God." You see? Ito ay kapangyarihan ng Diyos sa atin ng mga niligtas na. Pero sa mga hindi ligtas, ito ay foolishness, kalokohan sa kanila. Kaya dalawang klaseng tao na naman meron dito sa loob ng building na to. Yung tao na ang preaching na to is kapangyarihan sa kanya. Meron namang ang preaching na to ay kalokohan sa kanya. Dalawang klase. You see? God does not sap us with this one instantly, making us into perfect Christians. No, nung ikaw ay niligtas ng Diyos, hindi yung ang Diyos ay mayroong magic wand na itinuro sa iyo, kling, perfect ka na. Hindi ganon. Hindi ganon. Ang tawag natin diyan ay sanctification. Kaya kailangan pa rin ng preaching. Kailangan pa rin natin ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Kahit papasok na tayo sa langit. Naintindihan natin mga Christians? You may have spotted this yourself. We need the power of God day by day to change us into the people He wants us to be. Kaya tayo mga Kristiyano, kailangan pa natin ng pangangaral ng salita ng Panginoon para yung process na bagang papunta na tayo sa langit, hindi magbabago yon. That is our destination. Heaven is my destination. Kailangan ko pa rin na araw-araw magbabago hanggang sa ako'y maging kahawig na ni Kristo. Yan. Wala sa atin ditong nabubuhay na magiging kahawig ni Kristo. Sa eternity na yon, magiging katulad tayo ni Kristo. Yan. Yung magiging kahawig ni Kristo, ganito yan, magiging kahawig ka ni Kristo sa pasensya. Di ba? Wala. Sa pasensya pa lang yan, ha? Mga ganon. Okay? We need the power of God day by day to change us into the people He wants us to be. Ang mga Kristiyano ay hinuhubog para maging kaitsura ni Kristo. No? Hindi kaitsurang ganito, kundi kaitsura ng ugali, ng behavior. It is similar to the idea of sanctification and is the work of a lifetime or even longer. Yan, panghabang buhay na pagbabago yan. Kaya every Sunday, meron pa tayong Wednesday, meron pa tayong mga small group. Tad-tad ho. Kami rito, tad-tad ng Bible study yan. Nagbabago ba? That is a $69 question. Hindi ko alam. Hoping na magbago. Pero buti na lang, tapos na ang pagliligtas. Na kahit anong mangyari dito sa lupa, ang destinasyon niya ay langit na. Yan. Kaya tayo mga Kristiyano, tuloy pa rin. Nag-aaral pa rin tayo, nagpe-pray pa rin tayo, nagpe-fellowship pa rin tayo. Kailangan natin yan. Okay? Now, salvation is something for the future. Past, tapos ito yung present para sa mga Kristiyano. Meron ding future. No? Merong pagliligtas in the future. Tayo na mga destined, yung mga nakadestino na pagka namatay ka, pupunta ka sa langit. Kasi napatawad ka na sa kasalanan mo, nanampalataya ka na kay Kristo. Tapos na yan. Pero
ang pagliligtas ng Diyos ay hindi pa natatapos. For your information. Bagamat destined na tayo. Naintindihan ninyo? No, destined na. Ibig sabihin, dahil nanampalataya ka na kay Kristo, nagsisi ka na sa kasalanan mo, tumalikod ka sa kasalanan, at yumakap ka sa pagliligtas ni Kristo, ligtas ka na in the past noon. Destined ka na sa langit. Pero hindi pa tapos ang kaligtasan. Hindi como naligtas ka na tapos na. Yung kaligtasan na yan ay i-complete pagdating mo sa langit. Ang tawag natin doon ay glorification. Yan. Yun yung panahon na hindi ka na magagalit. No. Meron ka bang Kristiyano rito na nakilala na hindi nagagalit? May Kristiyano ka bang nakikita rito o kilala rito na hindi nagkakasala? Wala pa. Bagamat ligtas na tayo, pero hindi pa tayo perfect. Pero pagdating natin sa langit, kukumplituhin ng Diyos yan. Yan tawag natin doon is glorification. Okay? Kaya salvation is something for the future. In this, it refers to the future deliverance of believers from the presence of sin, of the law, of the Lord's return. No? Return for the church. Yan, kukumplituhin na pagbalik ng Panginoon, either pagbalik ng Panginoon o pagpasok natin sa langit, doon tayo makakatikim ng glorification. Kaya ito ang sabi sa Romans 13:11. Paki-flash lang, sabi. Wikang Ingles muna. And that knowing that time, no? English to. And that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Okay? For now is our salvation nearer than we believe. Ano ba ang, no? Our salvation nearer than we believe. Ibig sabihin, ang kaligtasan mo ay mas malapit kaysa nung naniniwala ka. Tama, di ba, no? Akala ko ba yung pagka naniniwala ka, maliligtas ka? Pero bakit meron palang kaligtasan na mas malapit kaysa nung ikaw ay naniwala? Anong ibig sabihin yan? Tagalogin natin. Punta tayo sa Tagalog. Tagalog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Na ang kaligtasan ay mas malapit kaysa nung tayo'y manampalataya. That is in the future. Kasi nanampalataya na tayo, naligtas na tayo in the past. Naintindihan natin mga kapatid? Tapos na nanampalataya na tayo. At lahat na nanampalataya, sabi ng ng John chapter 3 verse 16 yan, na lahat ng nanampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That is a Bible declaration na kapag ikaw ay nanampalataya, hindi ka na mapapahamak, magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Your destiny is heaven. Okay? Pero merong kaligtasan na mas malapit kaysa nung ikaw ay manampalataya. That is in the future. Kasi in the future, no? In the future, ikaw ay mag-glorify. Tatapusin ng Diyos ang kaligtasang nasa iyo. Magiging perfect ka na. Maraming church people, naintindihan ko na nadi-discourage silang pumunta sa church kasi nakita niya na ang church ay punong-puno ng imperfect people. Para kanino ba ang church in the first place? Di ba, the church is for imperfect people? Kaya pagtiisan natin ang isa't isa rito, imperfect tayo. Because one day, anyway, God is going to glorify us. No? Yun yung kaligtasan na mas malapit kaysa sa manampalataya tayo. Sa langit,
Kasi alam nyo, sa langit, hindi na natin kailangan ng pananampalataya. Kasi ligtas na tayo. We are destined there. Ang kailangan na lang ay i-glorify tayo. Yun yung panahon na papalitan ng Diyos ang katawan mo. Kita mo, sino sa atin dito ang namumuhi sa katawan natin? No. Sino dito ang asar na asar sa itsura natin? No. Lahat yan babaguhin ng Diyos. Can you imagine that? Yan ang pangako niya. Marami tayong yung infirmities. Sakit sa katawan. Isa sa mga sakit ko ay yung sakit ng tuhod ko. Dati, nagja-jogging pa ako, tsaka yung nagbubuhat ng mabigat eh. Sabi ng doktor ko, artista ka ba, pastor? Hindi. Bakit ka nagbubuhat niyan? Ba't ka tumatakbo? Huwag ka tumakbo. Lumakad ka lang. Hindi ka naman artista eh. Pang-artista lang yun. Na-realize ko, nga, no? Kaya ngayon, lakad lang ako ng lakad. Every other day, ginagawa ko yan. Hindi na sumasakit ang tuhod ko. Kung sumakit man, kuha ng isang tableta, ang tawag doon is glucosamine. Marami akong glucosamine sa bahay. Tanggal. Okay? Hebrews chapter 9 verse 28. So Christ was once offered to bear the sins of many. Sa Jesus ay inoffer. Inoffer na si Kristo at siya ang umako ng kasalanan ng marami. Yung marami dyan, kasama tayong lahat dyan. And unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation. Mag-a-appear ulit si Jesus the second time. Yun yung panahon na i-glorify niya tayong mga naligtas na. Sa tingin ko, kasama doon sa glorification na yun, hindi na tayo magugutom. Pero kakain ka pa rin, kahit hindi ka gutom. Kasi si Kristo, di ba, nung nabuhay siya ulit, yung katawan niya, glorified body na yun eh. Glorified body, kaya lang hindi pwedeng hawakan ng mga disciples kasi hindi pa siya nakakabalik sa kanyang Panginoon. Alam niyo ba na hindi nahawakan si Jesus nung siya nag-resurrect mula sa kamatayan? Hindi pa siya glorified eh. Pero alam niyo ba na yung katawan na nabuhay na ulit na yon ay nakakakain. Pero hindi nagugutom. Siguro ganon. Kita mo, Diyos, no? Kakain ka, tapos hindi ka tatataba. Hindi ka na kailangan mag-fasting. No? Ganong klaseng katawan, siguro ibibigay sa atin ng Panginoon. Sa 1 Peter chapter 1, verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Revealed na ang kaligtasan eh. Kaya nga naligtas na tayo, di ba? Pero meron pang isang kaligtasan na i-reveal sa atin. Yan ay pagbabalik ni Kristo. Yung panahon na i-glorify niya ang katawan natin. You see? Pero ang kaligtasan na na-reveal ay ngayon na. Ano yung ni-reveal na yon? Uulitin ko yung mga unang verses na binanggit ko kanina. Yung inutos ng Diyos na magsisi ka sa kasalanan mo. Inutos ng Diyos ng puso mo, magbago dapat, ma-convert. Hindi sa relihiyon, kundi magbago ang attitude towards sa kasalanan. Tatalikod ka sa kasalanan. At inutos ng Diyos na manampalataya ka. Katulad ng inuupuan mo ngayon. Na pagtalikod mo sa kasalanan, lalapit ka kay Kristo at ipagkakatiwala mo. Yun lang. Bakit? Kasi si Kristo ay pumarito upang ipamuhay perfectly yung kautusan. Perfectly, wala siyang nilabag sa kahit anong kautusan nung siya'y narito sa lupa. Pero siya ay pinarusahan at siya ay pinatay. Para sa atin yun. Para ngayon, kapag ka ikaw ay lumapit sa Kanya at ipinagkatiwala mo ang sarili mo, sa pamamagitan ni Kristo,
ang kautusan na hindi mo kayang tuparin, matutupad mo para dahil kay Kristo. Si Kristo ang tumupad nun para sa iyo. Ang inihingi lang niya ay pagkatiwala mo. Ang sense ng pagtitiwala na yun ay katulad ng pag-upo mo sa upuan na yan. The question is, can you do that, my friend? Sana, lumapit ka kay Kristo ngayon at ipagkatiwala mo ang iyong sarili. Katulad ng pagtitiwala mo sa kinauupuan mo. Na ang kinauupuan mo kahit na ibigay mo ang lahat ng bigat mo, hindi ka matutumba. Kaya ka ng upuan na yan. Kasi si Kristo kaya kang iligtas. Kahit ngayon kapag ka lumapit ka sa Kanya. You see, kahit may relihiyon ka pa, hindi ka kayang iligtas ng relihiyon mo, I'm telling you. Oh. Si Kristo hindi na pupunta rito kung ang relihiyon kaya kang iligtas. Hindi na siya mamamatay sa krus. Napakahirap nung dinaanan ni Kristo. Sobrang hirap nun. Oh, one time nga sa Garden of Gethsemane, sinabi niya sa kanyang father kung pupwede lang ay palampasin na lang yung kamatayan na yun Kasi ang bigat nun. Ang sakit nun. Oh. Diyos siya. Alam niyo ba na ang Diyos hindi pwedeng mamatay? Kaya kita mo lasog-lasog ang katawan ni Kristo, hindi patay, di ba? Hindi mamamatay. Kaya sabi sa Bible, He gave up the ghost. Ibinigay na lang niya, namatay siya. Pero kahit anong gawin kay Kristo, kung ayaw niya mamatay, hindi siya mamamatay. It's not going to happen. Oh. Kahit tao siya, sapagkat nasa loob nun ang Diyos. Oh. Pero dahil kailangang may mamatay, inosenteng mamamatay para sa mga nagkasala katulad natin. Ang sabi sa King James is, He gave up the ghost. Binigay niya. Oh. And then after 3 days, He recovered that again. At hindi na ulit siya mamamatay. See, yan ang magandang mensahe ngayon, kaibigan. Ang hinihingi lang ng Diyos ay lumapit ka sa Kanya. Paglapit katulad ng kinaupuan mo, na paglapit mo ay ibibigay mo sa Kanya lahat. Bahala ka na, Lord. Ang tanong is, can you do that, my friend?